Kaya ating itutuloy yung ating lesson natin tungkol sa first fruits. Jeremiah chapter 2. Yan, Jeremiah chapter 2. Pwede bang may tumabi sa mga to kasi kaysa naman lang sila. Tabihan nyo na sila. Diyan. Yan, kasi ayoko talaga ng walang binabasa na Biblia. Ayoko talaga. Ayoko ng ganun. Kasi para saan pa kung nandito tayo, wala naman tayong Bibliang binabasa. So parang na lang yan. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Jeremiah chapter 2. Okay, babasahin natin verse number 3. Sabay-sabay tayo. Ready, read. Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of his increase. All that devour him shall offend. Evil shall come upon them, saith the Lord. Yan, maganda to. So this is the continuation of our lesson, series of lesson about first fruits. Yan, karugtong na ito. Sayang napakarami mga wala. Kaya plano ko ulitin ito mamayang hapon Kasi maraming hindi nakakapakinig. Okay, sige tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon pong ito o sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat ninyo, Panginoon, sa amin. Sa buong magdamag, salamat po sa protection. Salamat sa pahinga. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong lakas o kalakasan at kalusugan na ibinigay niyo po muli, Panginoong Diyos, sa araw na ito sa bawat anak po ninyo. At iniling ko po na pagpalain niyo ang inyong salita na amin pong aaralin, tatanggapin at maririnig ngayon pong umaga. Ang panalangin ko, Panginoon, ay makarating ito sa puso ng inyong mga anak at maging batayan po ng aming pamumuhay araw-araw. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede na kayo mo po. Sige, tuloy-tuloy tayo. Ating pinag-aaralan ito at kung kayo ay nagtitake note, ay nais ko lang balikan natin yung mga unang points o mga unang puntos natin. Una, bakit tayo dapat magbigay bilang mga anak ng Diyos o bakit nating dapat ibigay yung ating mga first fruits. Unang rason ay this is the manifestation of our worship to God. Amen? Yan. Kaya tayo nagbibigay ng ating first fruits sapagkat iyan ang pagpakapahayagan ng ating first fruit o ating worship sa Panginoon. Amen? Pag sinabi nating worship, it means siya lamang ang binibigyan natin ng pinakamataas na respeto na hindi nating pwedeng ibigay sa iba, sa Kanya lamang. At pag sinabi nating worship, ibig sabihin, wala tayong magagawa kung hindi Diyos ang gagawa sa buhay natin. Amen? Totoo naman yan. Tingnan nyo, kahit nga umupo dyan, alam nyo ba na maraming mga tao ngayon na maging sa pag-upo lang ay hindi kayang umupo kung walang aalalay sa kanila. Okay? Katulad yan, meron dati tayong kapatiran na disgrasya, out of nowhere. Binibigyan lang niya ng pagkain yung kanyang apo. Mamaya may bumagsak na papaya sa kanya, bog. Kinamaan yung spinal. Wala na, bagsak na. Kaya ngayon, nakahiga siya. Hindi makabangon, kulang babangon sa kanya. Kahit umupo lang, hindi niya kayang umupo kung walang magpapaupo. Sabi ko sa inyo, kung wala ang Diyos, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, ni katiting wala tayong magagawa ni anumang bagay. Kahit sino ka, bata ka, kabataan ka, kalakasan mo, pag hindi Diyos ang makikialam sa atin para gawin ang isang bagay, ay wala tayong magagawa. Naintindihan natin? Sabi nga ng Biblia, ye can do nothing without God. Amen? Without God, ye can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya mahalaga yung ganitong
pupunta tayo sa bahay-sambahan para makikinig tayo tungkol sa salita ng Diyos o mula sa salita ng Diyos at lalo nating makikilala sino ang Diyos at sino naman tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Yan, mag-amen tayo kung may naintindihan kayo, okay maya. So that's the second point. It is why we must give our first fruits. What is the first fruits? Yan yung unang sweldo natin, yan yung unang ani natin pagpasok ng panibagong taon. At ibinibigay natin yan sa Diyos sapagkat karapat dapat Diyos ang tumanggap niyan. So, second reason why we must give our first fruits is because it is the best for the Lord. Amen? It is the best. Pangatlo, it is a command for God's people. Utos yan ng Diyos, so dapat ibigay natin sa Panginoon. Amen? Then, pang-apat, para sa mga nagsusulat, to remember the goodness of the Lord. Amen? Para maalala natin, kasi ang Panginoon naman, hindi naman nakakalimot. Pero tayo ay lagi nakakalimot, kaya nating ibinibigay yan sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Naniniwala ba kayo dan na ang Diyos ay mabuti? Alam nyo, may mga taong nagsasabi na, alam mo, ang Diyos hindi mabuti. Sino kaya ang hindi mabuti? Ikaw na tao o ang Diyos? Palagay nyo, mga kapatid. Alin kaya? Sino kaya ang hindi mabuti? Diyos o tao? Kailan naman hindi naging masama ang Diyos? Tama? Kailanman hindi naging unfair ang Diyos. Ang Diyos ay laging fair. Tandaan nyo yan. Okay? The number 5 reason bakit natin binibigay yung ating first fruits is to honor the Lord. Amen? To honor the Lord. Para i-honor ang Diyos. Yan, huwag nyo kakalimutan yan. And then, ito na ngayon yung pang-anim. Yan. Okay? Pang-anim, bakit nating ibinibigay yung ating first fruits? Pang-anim na puntos ay so that evil will not come upon us. Pwede bang pakilakasan mo yung ano ko? Yung microphone ko, Brad. Brad, pakilakasan mo. Parang kanina ka pa dyan, hindi ka nakikinig. Sabi mo lang, kung hindi mo na kaya mag-operate, ibigay natin sa iba. Walang problema. Alright, so makinig kayo na maigi. So kaya tayo ay dapat sundin yung sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin para hindi tayo malagay sa hindi dapat kalalagyan bilang anak ng Diyos. Nakikinig kayo? Nakikinig ba kayo? Ayan, alright. So ulitin ko Now let's go to Jeremiah chapter 2 in verse number 3. Doon sa ating text na binasa. Sabi dito ay Israel was holiness unto the Lord. So makita nyo, ganun ang Diyos magtrato sa kanyang mga anak. Anong sabi niya? Israel was holiness unto the Lord. So katulad din natin, tayo mga anak ng Diyos. Anak din tayo ng Diyos. So sa makatuwid, kung anak ka ng Diyos, you also a holiness in the sight of God. Kasi gano'n naman talaga yon. Alam nyo ba, pag tayo nagsisi ng kasalanan, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin, ay ang sabi ng Biblia, pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos, kaya sa mata ng Diyos, tayo ay walang kasalanan. Yun ang totoong kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Nakikinig? Walang kasalanan. We're now sinless right after that we ask forgiveness and receive our Lord Jesus Christ as our Savior. So sinless na tayo. Wala na tayong kasalanan. Lininis na tayo kung totoo tayo na nagsisi ng kasalanan
at tinanggap natin si Kristo as our Lord and personal Savior. So sinless na tayo. Kaya tinatawag tayong holy people. Alright? Nakikinig mga kapatid? Holy people. At ang sabi ng Biblia, kung banal tayo, sabi ng Bible dyan, like Israel was holiness unto the Lord, and the first fruits of His increase. All, sabi niya, that devour Him shall offend. O, kalahin mo yan? Evil shall come upon them, saith the Lord. Evil shall come upon them, saith the Lord. Now, tinan nyo ito ha. Kaya mahalaga, bilang mga anak ng Diyos, ibibigay natin yung ating mga first fruits. Bakit? Sabi ng Biblia, so that evil shall not come upon us. Shall not come upon us. Kung hindi natin susundin ang Diyos, anong sabi ng Biblia na ibigay yung ating first fruits? Evil shall come upon them. Evil shall come upon them. Kaya alam nyo, pinakamaganda na makita natin ay wag nang dumapo at dumating sa atin ang kasamaan. Di ba? Tanong ko lang sa inyo, eto simpleng tanong lang. Ano ang gusto nyong dumating sa inyo? Evil or good? Of course, gusto natin ng good, di ba? But the problem is, gusto natin ng good, pero ayaw natin sumunod. Kaya kung gusto natin ang good, sumunod tayo sa Diyos. Naintindihan natin? Bakit? Kasi Diyos ang nakakaalam sa atin. Diyos ang nakakaalam, kaya nga tayo hindi tayo naniniwala sa swerte, malas, hindi tayo naniniwala doon. O katulad ngayon, anong tawag nila sa taon na ito, 2025? Year of the Snake. Taon na mga ahas. Tanong ko sa inyo mga kapatid, papayag ba kayo na ang taon ninyo sa 2025, sa taong ito, inaahas? Come on, sumagot naman kayo mga kapatid. Pumapayag ba kayo na ang taon ninyo sa taong 2025 ay inaahas? Abay, kamangmangan na yun pag pumayag ka na inaahas ka. Di ba? Nakikinig mga kapatid? Kaya tayo dito mga kapatid, sa ating simbahan mula sa salita ng Diyos, hindi tayo naniniwala sa tinatawag nilang Year of the Snake, Year of the Monkey. Dito, maraming nagmamangki-mangkihan kasi maraming mga inaantok eh. Yung sinasabi nila na Year of the Rooster, Year of the Snake, Year of the Monkey. Sa susunod naman ay Year of Orangutang, or sa susunod ko ang mga tawag nila, mga kapatid, hindi ako naniniwala sa ganyan. Ha? Hello? Nakikinig ba kayo? Ha? Hindi tayo naniniwala sa ganon, mga kapatid. Hindi sila ang magdidetermine kung anong klaseng taon dapat na maging taon natin. Come on, amen? Ang pinakamaganda na magsasabi sa atin, magda-direct sa atin kung anong klaseng taon. Mga kapatid, taon na dapat natin maging taon ay pinakamaganda, Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala. Anong sabi ng mga Chinese ngayon? Year of the Snake. Sa kanila, marami mga ahas at inaahas sila. Pero kung di ako papayag na aahasin ang aking taon, kayo, okay lang ba kayo? Para kayong inaahas, di kayo makasagot eh. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Tinan nyo, simple lang. Kaya nga, pinapractice natin ito, January pa lamang pagpasok ng taong 2025, first month of this year, kinakailangan praktisin na natin na sumunod sa Diyos. Praktisin na natin na sumunod sa Diyos, hindi sumuway sa Diyos.
Kasi mga kapatid, Diyos dapat ang magdidetermina ng ating taon. Hindi mga Chinese, hindi mga Japanese, hindi mga Amerikano, hindi mga kung sino-sino, hindi tradisyon, kundi Diyos mula sa salita ng Diyos. O katulad ng sinasabi nila, tinan niyo ito ha, ito tradisyon to na wala namang katuturan. Tinan niyo ha, anong sinasabi nila? Pagpasok ng taon, kaya pag-celebrate ng bagong taon, anong gagawin? Kinakailangan sa bahay para swertihin tayo ng taong 2025 ay bumili kayo ng mga prutas na bilog-bilog. Tama? Nakikinig? Ano yon? Apple, orange, o oranges, pakwan, melon, kung ano-ano, basta mga bilog. Huwag bibili ng saging kasi pahaba yan. Malas ka. Saan naman yun? Nakikinig kayo mga kapatid. Saan naman kaya yun? Ngayon, mga kapatid, kung ayaw nyo ng basta mga bilog-bilog lang, grapes, mga ganyan. Yan yung mga bili mo kasi bagong taon, suswertihin ka. Ano ang biblical proof mo dyan? Sige nga. Samantalang ito lang ang sikreto ng Diyos. Anong sabi niya? Ibigay mo yung first fruits mo. Sabi niya, evil shall not come upon you. Ang masasama, hindi ka na dadapo ng kasamaan. Tama? Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Samantalang pag hindi mo ibibigay, ano sabi ng Bible dito? Evil shall come upon them. Ang masasama o masama, dadapo na lamang sa inyo. That's why we need to study and to obey the Word of God. Mahalaga yung inaaral natin na salita ng Diyos at higit na mahalaga, after we study the Word of God, let's obey the Word of God. Kapatid, ito inuulit-ulit ko sa inyo. Wala pang 52 na ako. I'm going to 52 this coming September 16. Magpi-52 na ako. Huwag na lang ako. Sabi ni David, anong sabi ni David? Tumanda na ako sa Panginoon, pero walang namalimos na sumunod sa Panginoon. That's what David said. That's the experience of David in serving God. Yan yung karanasan niya, yan yung testimony niya. Ako rin po, magpi-52 na ako, pero kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos kung marunong kang sumunod. Pero makakaranas ka ng masasama sa buhay mo, mga kapatid, kung hindi ka marunong sumunod. Hindi ko sinasabing wala ka ng problema pag sumusunod ka. Makakaranas ka pa rin naman ng problema sapagkat wala namang perpekto sa mundong ito. Kaya nga wala kang perpekto tapos hindi ka pa susunod. Di ba naunawa natin? Ang katulad nito, very simple. Ang talatang ito ay simple. Ano sabi niya? Israel was holiness. Now, palitan natin yung Israel. Ilagay mo yung sarili mo dyan kasi anak din tayo ng Diyos kung tinanggap mo siya. Sino tayo? Holiness unto the Lord and the first fruits of His increase. Don't you know that we are God's people tayo rin yung tinutukoy ng Diyos na first fruits. Bunga tayo ng Diyos kung tinanggap natin siya. So ano sabi niya? All that devour Him shall offend. Makinig kayo. Pagka anak ka ng Diyos, kakastiguhin ka ng iba, unang-una, hindi ikaw ang makakalaban ng Diyos, kundi ang Diyos. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Kaya nga pagka sino man ang mag-devour sa atin, sisira sa atin, pwedeng manira sa atin, anong sabi ng Panginoon? Evil shall come upon them. Amen? Evil shall come upon them. Tanong, sinong may sabi nun? Saith the Lord. Saith the Lord. Naunawan niyo ba itong pinag-usapan natin? Kaya tayong mga anak ng Diyos, napakahalaga, napaka-importante
na tayo ay sumunod, sapagkat yung hindi natin pagsunod bilang mga anak ng Diyos, mga kapatid, that will devour us. Yan ang sasakmal sa atin, yan ang sisira sa atin. Pero pag susunod tayo, diyan titino ang buhay natin. Diyan aayos ang buhay natin. Sabi ng Bible, walang magdi-devour sa iyo, walang sasakmal sa iyo, walang sisira sa iyo, walang pwedeng sumira sa iyo. Amen. Pero pag hindi natin sinunod, katulad yan, ibigay lang yung ating first fruits, anong sabi ng Biblia? Sabi ng Bible, evil shall come upon them. Amen? Evil shall come upon them. Ito, maganda to. Number 7, point number 7. Ito maganda. Ezekiel 44 verse number 13. Ezekiel 44 verse number 30. Buksan yung Bible niya. Okay, basahin natin ito ng sabay-sabay. Basahin natin sabay-sabay. Okay, sabi ng Bible diyan ay, and the first of all, basahin natin. Sabi ko, basahin natin eh. Ready rin. And the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest. Ye shall also give unto the priest the first of your dove, that, ito maganda. Sige nga, basahin nyo na malakas. Ready rin. Oh, amen. Wow, what a promise. Amen. O, tinan nyo, pag binibigay natin yung first fruits natin, ano sabi ng Biblia? That he may cause the blessing to rest in thine house. Amen? O, akalain mo yan, ano yung magre-rest? Ano yung mamamahinga? Ano yung mananatili sa ating mga tahanan? Sabi ng Bible, kung matuto tayong magbigay ng ating first fruits, ano sabi ng Biblia? The blessing. Amen? The blessing. Now let's go to Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Ito maganda yan. 28. Alright, nandiyan na kayo? Mula verse number 1 muna. Okay, basahin natin. Deuteronomy 28 verse number 1, ready rin. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Wow, what a promise. Amen? O, tinan nyo, ang gandang pangako ito. Tinan nyo, ano sabi ng Panginoon? Pag ibinigay natin yung ating first fruit, sabi ng Biblia, that will cause the blessing to rest in thine house. Amen? Mamamalagi yung blessing. Mga kapatid, hindi sinungaling ang Diyos. Hindi magsisinungaling ang Biblia. Maliban sa nasabi ng Biblia na kasinungalingan ni Satanas. Pero ang Diyos hindi magsisinungaling. Naintindihan? Kaya nga pagka ang Diyos, sinabi niya mula sa kanyang banal na salita, sumunod tayo kasi pagka ang Diyos mangako, hindi yan papalya, sigurado yan. Now, bigyan ko kayo ng halimbawa. Parang hindi kayo kumbinsido sa sinasabi ko. Naniniwala ba kayo na ang Diyos hindi sinungaling? Naniniwala din ba kayo na ang Biblia hindi magsisinungaling? Bakit ang Biblia hindi magsisinungaling? Bakit? Dahil ito ay salita ng Diyos. So sa mga katuwid, ang Diyos hindi sinungaling.
Ngayon, kung ang Diyos ay hindi siya sinungaling, palagay nyo, karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan? Ngayon, kung karapat dapat pagkatiwalaan, handa nyo bang ibigay yung first fruits nyo? O, konti na lang, di ba? O. Tingnan niyo to. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kaya ko sinasabi na ang Diyos hindi sinungaling. Let's go to Titus 1:2. Titus 1:2. Alright. Andiyan na kayo. Basahin niyo. Basahin niyo na malakas. Titus chapter 1 verse number 2. Ready? Read. Lakasan nyo. Yun. Ulitin nyo na malakas. Ready? Read. Yun, mambira. Tingnan nyo ito ha. Ang Diyos kailan nangako sa atin ng eternal life? Come on. Sagutin nyo ayon sa Biblia. Kailan nangako ang Diyos sa atin ng eternal life? Before the world began. Amen? Oh. Nung ang Panginoon ay, pag sinabi natin before the world began, meron na bang tao? Wala pa. Wala pa, di ba? Pero nakita niyo mga kapatid, may pangako na ang Diyos sa tao na ng buhay na walang hanggan. Amen? Oh, kaya sabi ng Diyos, hindi kailanman yung pag-asa ng buhay na walang hanggan, sabi ni Biblia, na hindi pwedeng pasubalian, pasinungalingan ng Diyos, sapagat pangako ito ng Diyos even before the world began. Kaya nga ang kagandahan, pagka ang Diyos nangako, ay hindi yan papalya. Sabi nga natin, hindi mapapako. Hindi politician ang Diyos natin. Nakikinig kayo? Nakatulad ng mga politician, pangako ng pangako, ni isa, walang sinusunod yan. Sabi nga nila, nangako ka na, susundin mo pa. Siya nga naman, tama? Pero ang Diyos hindi. Pagka ang Diyos nangako, katulad ng pag-asa ng buhay na walang hanggan, sigurado yan, gagawin ng Diyos, sapagat ang Diyos hindi sinungaling at ang Diyos ay banal na Diyos. Para hindi kayo natutuwa sa sinasabi ko sa inyo ha. Natutuwa ba kayo na meron tayong Diyos na hindi sinungaling? Bagamat tayo sinungaling, tama? Pero ang Diyos hindi sinungaling. Ngayon, kung ang Diyos ay hindi sinungaling, mga kapatid, karapat dapat ba siyang sundin? Karapat dapat ba siyang pagkatiwalaan sa ating first fruits? Amen. Tingnan mo, ang ganda nito. Ano sabi niya? Pag susundin natin siya, anong sabi ng Biblia? That He may cause the blessing to rest in thine house. Sabi ng Book of Deuteronomy, sabi ng Bible, all these blessings shall come on thee and overtake thee. Wow, amen? Pakinggan nyo na may gito. Mga kapatid, hindi nyo ba alam na napakaraming mga tao ngayon na hindi pa tapos yung problema, may sumusunod na naman ang problema? Naunawan nyo mga kapatid? Hindi pa tapos yung problema, may sumusunod na naman ang problema, hindi pa na-solve yung una, pangalawa, meron na naman pangatlo, meron na naman pang-apat, meron na naman pang-lima. Kayo yung iba, anong option yung iba? Suicide. Ito, kamakailan lang. Pinapakita sa akin yung picture ni General Trinidad. Sabi niya, Pastor Raja, tingnan mo to. Batang Navy. Nagka-problema sa pera. At yung girlfriend niya yata, or hindi ko masyadong basta nakahandusay siya. Pero isa dun sa mga problema niya ay pera.
Hindi niya nakayanan yung problema niya. Anong ginawa niya? Kinuha yung baril, binaril yung sarili. O kinitil yung sarili niyang buhay. Nakikinig kayo mga kapatid? Ngayong taong ito, may I ask you, ano ang gusto nyong dumapo sa bahay ninyo? Anong gusto nyong dumating sa bahay ninyo? Anong gusto nyong manatili, manangan, mag-rest ba? Sa inyong bahay, problema o blessing? Come on, magsumagot ka na maigi. Kasi tinatanong ko kayo na maayos. Alin ang gusto natin mga kapatid na akalain mo na wala ka pa doon, nandoon na yung problema na naghihintay sa'yo. Wala ka pa sa bahay nyo, mga kapatid. Buwan pa lamang ng Enero, napakarami ng problema sa bahay. Kaya ngayong iba sa inyo, tinan nyo, ano ang rason ng karamihan sa inyo? Pastor, hindi ako maka-attend ng hapon kasi may problema sa bahay, may gagawin pa ako mamaya, may mga ganito pa. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Sige, ang i-master ninyo yung problema ninyo. Ayaw nyong i-master yung Diyos, yung pagsunod sa Diyos. Sige, tignan natin kung ano ang kahihinatnan ninyo. Karamihan niya ng sagot ninyo pastor, may aasikasuhin ako mamayang hapon, kaya wala ako. Wala kayo ng Wednesday, wala kayo ng Sunday afternoon. Anong laging sagot ninyo? Pastor, may ganito ako gagawin mamayang hapon. Ganito, ganito. Ang tanong ko sa iyo, kaya mo bang isolve ang problema mo na walang Diyos? Sumagot kayo. Simple lang tanong ko, kaya mo bang isolve ang problema mo na walang Diyos? Hindi nyo ba alam mga kapatid, the more na nakikinig ka ng salita ng Diyos, lalagay mo po sa puso mo, that will help you how to solve your problem. Ang malupit dito mga kapatid, akalain mo na, nandito ka pa lamang, yung problema nandito na. Nandito ka pa lamang, nandoon na, pupunta ka pa lang dito, nandito na naman yung pangatlong problema. Papunta ka pa lang dito, another problem na naman. Bakit? Kasi kapatid, bakit kaya? Marami kayong rason na hindi sumunod, pero wala kayong rason para sumunod sa Diyos. Come on. Pwede bang pakinggan yung sinabi ko na yon? Bakit kaya? Tanungin nyo sarili nyo. Marami kayong mga rason na hindi sumunod sa Diyos, pero wala kayong karason-rason para sumunod. Balik na rin natin. Meron ba talaga tayong rason para sumunod? Nakikinig kayo sa sinasabi ko? Meron ba tayong rason para sumunod sa Diyos? Meron ba? Come on, sumagot kayo. In fact, mga kapatid, wala dapat tayong gagawing rason para hindi sumunod, kundi dapat ang rason natin mula sa salita ng Diyos para sumunod sa Diyos. Ito, aralin ninyo, pag-aralin ninyo, the more na ginagawa nyo yung isang bagay na wala ang Diyos, mga kapatid, the more na ang problema, it will come upon you. The more na ang problema, it will overtake you. Naunawan ninyo mga kapatid? Bakit kaya ayaw natin na may problema, pero ayaw naman natin yung pamamaraan ng Diyos? Kaya tinan nyo, ano sabi ng Biblia? Kung susunod kayo, ano sabi ng Panginoon? Yung blessings will overtake thee. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng overtake? Alam nyo ba yon? Nandito ka pa lang,
Pero yung problema, nauna na sa'yo. Nakikinig kayo mga kapatid? Hindi pa tapos yung problema, another problem na naman, nauna na naman sa'yo. Tanong kung normal ka kapatid, gusto mo ba yung ganung buhay? January pa lang ngayon. Yung sa inyo, karamihan sa inyo, palyado na kayo, hindi nyo nagagawang bumalik ng hapon. Ha? Come on, amen, amen. Matahimik na tahimik kayo mga kapatid, hindi kayo makapag-amen. Ha? Huwag nang matigas ang ulo. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, mas matalino ka ba kaysa Diyos? Come on, sagutin niyo ako. Mas matalino ba tayo kaysa Diyos? Ulitin natin tanong, ha? Parang hindi nyo naintindihan eh. Mas matalino ka ba? Mas matalino ba ako? Mas matalino ba ikaw sa Diyos? Sigurado mo? Sigurado ba tayo sa sagot natin na yan? Ngayon, kung ang Diyos ay mas matalino sa atin, sino dapat masusunod? Nandito ka ba mamayang hapon? Tignan niyo ito ha. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Diyos na sabi niya, pag susundin natin ang Diyos, all the blessings shall come on thee and overtake thee. Naniniwala ba kayo? Tignan niyo ito mga kapatid ha. Tignan niyo ito ha. Ano ang gusto nyong maranasan sa taong 2025? Yung problema ang umu-overtake sa'yo o blessing? Ulitin natin. Ano ang gusto mong maranasan sa taong 2025? Yung problema ang nag-overtake sa'yo or yung problema ang naghihintay sa'yo o yung blessing ang naghihintay sa'yo? So what will we do? What will we do, mga kapatid, kung gusto nating blessing after blessing and after blessings? Nakikinig mga kapatid? Alam niyo, sarap kayo maranasan yung nandito pa lang ako, nandun na yung blessing. Amen? Nandito pa lang ako, nandun na naman yung blessing. Ay, ito, another verse pa. Let's go to verse number 8. Deuteronomy 28, verse number 8. Ito. Okay, basahin natin. Diyan lang sa baba niyan. Alright, everybody, louder, read, ready, go. The Lord, sabi ko, basahin nyo eh. Okay, lakasan nyo. Tamad na tamad kayo. Okay, lakasan nyo ng pagbabasa. Ready, read. Lakasan. O, di ba napakaganda yan? Pangako ng Diyos ito, mga kapatid. Ano sabi niya? The Lord shall, come on, the Lord shall, lakasan niyo yung word na yan. The Lord shall command. Sino mag-uutos ng blessing? The Lord. Upon thee in thy store houses. Plural. The word blessings is plural. And the word storehouses, anong storehouses, kapatid? Yan yung lalagyan mo. Nakikinig mga kapatid? Yan yung lalagyan mo. Nakikinig ba tayo? O, tinan nyo ha. Tinan mo, pag susundin mo ang Diyos, hindi mo na hahanapin yung blessing sapagkat uutusan na lamang ng Diyos yung blessing. Hindi sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Hindi mo na hahanapin na napakarami kayong rason. Kaya yung rason nyo paghahapon eh. Pastor, hindi mo na ako maka-attend mamayang hapon. Ha? Diyan pa lang eh. Pag-attend pa lang, di ka na marunong sumunod. Tama? Ito napakalinaw. Malinaw ba itong binasa natin ng mga verses, mga kapatid? Kaninong pangako ito? Pangako ko ba o pangako ba ng tao ito o pangako ng Diyos? O ngayon, kung ang Diyos ang nangako, sinungaling ba ang Diyos o kaduda-duda ba ang Diyos? Tanong, will you trust His word? Will you trust His word? Amen?
Di ba? Ang sarap ay maranasan yan. Na, minsan, ato nararanasan ko sa sarili ko, Ha? Wala, minsan may pera pa ako, pero mamaya-maya, meron na namang blessing. Ha? Ito ginagawa ko. Ha? Hindi nyo lang alam, ito ginagawa ko. Ito alam nila, Sister Vicky yan. May mga pagkakataon na after the service, may nag-aabot sa akin. Yan, Pastor, para sa inyo. Pastor, love gift ko lang, ganito, ganyan. Pero alam nyo ba, na hindi ko yan sinasarili. Ha? Automatic yan, ginagawa ko yan, iano ko yan, isi-save ko yan, itatabi ko yan, at pagka offering time, binibigay ko yan buo. Hindi ako yung tao na pag may pera, bili dito, bili dyan, bili dito, bili dyan, bili gano'n, gano'n, gano'n. No way. Mas gugustuhin ko pa na ibigay sa gawain ng Panginoon kaysa sarilinin ko, sa sarilihin ko yan, sapagkat pag ibinigay ko yan, mas maraming makikinabang. That's my principle. Nakikinig kayo mga kapatid? Naunawahan nyo ba? Maganda yung sinasabi ni Pastor no karaan eh. Tinadyan ito ito yung buhay ko. Yung allowance ko, alam nyo ba? Yung allowance ko yan, hindi yan nababawasan. Magkano lang naman yung allowance ko weekly? Maliit lang po. Ha? Magkano lang yan? Kung sasabihin ko sa inyo, hindi kayo makapaniwala. Pero pag tinanggap ko yan, walang bawas yan na piso, ibabalik ko rin sa offering yan. Bakit? Ito mga suot-suot ko na ganito, mga kapatid, blessing lahat ito. So sabi ko, yamang hindi na ako bumibili ng coat ko, at pag may natanggap ako na pera na pwede kong pambili ng aking coat, pero dahil may nagbigay na, ibibigay ko na lang yan na buo sa gawain ng Diyos. Hindi nga. Sapagkat pag ibinigay ko sa gawain ng Panginoon, nagamit yan sa pansundo ng ating mga kapatiran, pangsundo sa mga bisita, pangkrudo yan ng ating L300, maraming makikinabang. Kaya pag may nagbibigay yan, kahit pag minsan nagbibisit ako, buo yan. Itatabi ko yan. Pag service, ibibigay ko rin yan na buo. Ha? Yan yung practice ko sa aking buhay pagdating sa finances. Ano ba yung mga kapatid? Actually, kung pumasok kayo dito sa tirahan namin, makikita nyo, pagbukas nyo sa rep namin, wala kayong makikita dyan ng kung ano-ano. Except, mga kapatid, pag ano dyan, kahit sa table namin, makikita nyo dyan, wala makikitang mga ano dyan na masasarap na pagkain, walang ganyan. Kasi pag may nagbigay, sabi ko, ilabas mo yan, kainin natin lahat yan para maraming makakain, makatikim. Hindi ako yung nagtatago ng kung anong mga pagkain dyan at isa-save ko yan para sa mga kila Meshach. Sila Meshach din, hindi rin mahilig sa mga ganun-ganun sa pagkain sa amin. Wala ka makikita mga yung freezer namin, hindi ako nagsisinungaling, punta nyo yung freezer namin. Walang nakalagay doon, kundi yung yelo lang. Kala nyo siguro, mga kapatid, tinan nyo nga yung tirahan namin, yung lutuan namin, kaya pinaplano kong simentuhin man lang. Yung lutuan nga namin, mga sisila, baka, iniisip ko doon, baka malumusot yung paa niya doon eh. Mga plywood lang nang galing dyan, pinagtagpi-tagpig namin na gano'n. Ayan. Ayan. Kayo yung mga bahay nyo, gaganda nga eh. Tinan nyo yung tirahan namin doon, pangit. Nilalagay ko lahat yan sa gawain ng Diyos. Ha? In other words, inuuna ko kayo bago yung sarili ko. Nakikita niyo itong mga suot ko, maayos lang ako mag-alaga.
Ito matagal ko ng quote ito. Maano lang ako mag-alaga. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko pag may nagbigay sa inyo, bigay ng Diyos yan, alagaan nyo naman. Respeto sa Panginoon, respeto sa tao. Mga sapatos ko, ang tatagal na yung iba dyan, mga kapatid, alaga ko yan. Kaya ganun ko rin kayo kaalagaan sa Diyos, mga kapatid. Sumunod lang kayo sa salita ng Diyos, i-bless tayo lahat ng Diyos. Believe me. If you don't trust me, trust the Word of God. Because I know you don't trust me. No problem kung ayaw nyo magtiwala sa akin. But please, let's trust the Word of God. Kung ayaw nyo magtiwala sa akin, ayaw nyo maniwala sa akin, ayaw nyo sumunod sa akin, but please, why obey? Why not obey the Word of God? Why not trust the Word of God? Ayaw, nagkakaano, liwanag ito. Ano sabi ng Diyos? Yung blessings, plural, nakikinig kayo mga kapatid? Pag sinabi nating plural, hindi singular, siyempre marami yan. Tingnan nyo yung verse. Ano sabi niya? And all the blessings, plural. Maliwanag? Saan pupunta? Shall come on thee. Ang direction ng mga blessings papunta sa iyo kung sumusunod ka. Pero kung ang mga blessings hindi papunta sa iyo kung sumusuway ka. Amen. Pangalawa, in verse number 8, anong sabi niya? The Lord shall command the blessing upon thee in thy store houses. Amen? Amen. O, akalain mo, tinan nyo alin ang gusto natin na mauna sa atin? Problema o pagpapala? Sabi niya, pag hindi ka sumunod, nandito ka pa lang, nandito na yung problema. Nandun ka pa lang, meron na namang problema. Hindi ka pa naka-move, step forward, nandun na naman yung another problem. Samantalang pagsusundin natin ng Panginoon, nandito ka pa lang, wow, nauna na yung blessing. Blessings, amen? All the blessings. Wala ka pa doon, uutusan na ng Panginoon, punta ka doon. Oy, blessing, punta ka doon. Pupunta yung anak ko doon, unahan mo yung blessing. Nandito pa lang yung anak ng Diyos na sumusunod, sabi ng Panginoon, oy, blessing, doon ka na, mauna ka na. Makinig. Hindi po ito tricks. Ano sa Tagalog yung tricks? Pagkitagalog yung tricks, tricks yung ano? Ito na lang, hindi magic ito. Ano Tagalog yung tricks? Kasi minsan para kayo nakikinig sa Bible, tricks lang Hindi po tricks ang Bible. Ay, kinig tayo mga kapatid. Totoo ang Biblia. Hindi po ito tricks. Naintindihan? Naniniwala ba kayo sa Bible? Kasi parang minsan ang trato natin tricks lang Hindi po tricks ang Bible. Totoo ang Bible. Amen? Yan. Pag sinabi nating tricks, ito, hindi ito pakana. Hindi ito salamangka. Nakikinig? Hindi ito nanlilin lang. Hindi ito nanloloko. Hindi nanloloko ang Bible. Totoo ang Bible, mga kapatid. Amen? Hindi panloloko ito, hindi panlilin lang ito, hindi salamangka ito, hindi pandaraya ito. Hindi. Ito ay katotohanan. Hindi ito kasinungalingan, kapatid. Ito ay katotohanan. Kasi parang kayo nakikinig na tricks Ano ba yung sinasabi ng Pastor? Magic? Akalain mo na nandito ka, nauna na yung blessing, magic
Hindi ito tricks. Truth ito. Magkaiba yung tricks, panlilin lang yon. Pero ang truth, mga kapatid, ay hindi ito panloloko. Nakikinig? Nakikinig ba kayo sa sinasabi ko? Totoo ang Bible. Ha? O ngayon, 2025, January pa lang. Marami na kayong problema. Kaya nga hindi kayo umatin ng hapon. Tama? Naku, sasabihin ko sa inyo, napakahirap isolve ang problema na hindi mo kasama ang Diyos. Nakakatakot isolve ang problema by your own wisdom. But it is easy to solve the problem by God's wisdom. You agree with me, mga kapatid? Ang ganda di ba? Tingnan niyo yung verse. Ano sabi niya? The Lord shall command the blessing. Hindi mo nahahanapin yung blessing sapagkat uutusan na ng Diyos yung blessing. Amen? Ito na nga lang, ito, blessing ito. Yung lote natin na binabayaran natin, hindi ko naman alam yung may-ari, hindi ko kilala lahat. Pero sabi ko, sino kaya may-ari itong karugtong ng lote? Panginoon, hindi ko alam kung paano hanapin ito Alam mo, minsan, may dumating, naglalakad, hinahanap yung lote. Tamang-tama, siya naman talaga yan. Ito na lang. Nung nagpapatayo tayo dito, walang kalsada na ganyan, wala yan, kalsada na yan. Pero nung nagpapatayo tayo dito, mga kapatid, nung panahon na yon ay dinidevelop yung subdivision dyan sa baba. Binubuldos yan, binubuldos yan. Kasi may tinatayo sila, dinidevelop sila na subdivision dyan. Ngayon, nung nagawa nila yung kalsada na hanggang sa nasemento nila, hanggang sa nakapagsimula na rin tayo dito, mga kapatid, nung nasemento na nila yung kalsada, nag-away-away na po yung nagdi-develop ng subdivision dyan. Alam nyo kung nakita ko doon, ginawan lang tayo ng Diyos ng kalsada. Ang tanong, mga kapatid, hindi ba malinaw ang Diyos na pag sumusunod tayo sa Panginoon, Diyos na ang mag-uutos ng blessing? Sige nga, kaya itong kalsada na ito, kalsada natin yan kasi pinagawa ng Diyos yan sa atin. Gumamit lang ng ibang tao na walang kagastos. Ito na ngayon ginawa ng Diyos sa atin. Nakikinig kayo, mga kapatid? Ang tanong, aksidente ba yun? Hindi po yun aksidente. Plano talaga ng Diyos yun. Sinadya ng Diyos yun. Ito pa. Alright, bago tayo magtapos. Yung mga Israelites, galing sila ng Egypt. Sabi ng Diyos, hindi kayo dyan, papunta kayo ng promised land, Canaan, doon kayo. So, pinaglakbay ng Diyos sila from Egypt, going to promised land, Canaan, mga kapatid. Pakinggan nyo na maigi ito. At, bago sila makarating ng Canaan, kinakailang mag-cross muna sila ng dagat. Sige nga, palalanguyin mo yung milyon na tao sa dagat. Pero alam mong ginawa ng Diyos sa kanila, hinati ng Diyos yung dagat para makatawid sila. Makinig, walang matutulog. Hey! Walang matutulog. Hinati ng Diyos yung dagat. At alam nyo kung saan hinati ng Diyos yung dagat? Yun yung part ng dagat na pinakamababaw. Ang tanong, kapatid, aksidente ba yun? Hindi aksidente yun. Plano talaga ng Diyos yun. Kasama yan sa plan ng Diyos na ginawa niya yung dagat na yun, mga kapatid, na doon sa part na yun, sinadyang pababawin ng Diyos sapagkat dyan niya padadaanin yung mga Israelites going to promised land.
Ang Diyos hindi sinungaling. Kaya nga, makinig kayo, tamang-tama yung mga bagong dating. Ibigay natin buo yung ating first fruits because God is not a lawyer. God is a lawyer, is like a lawyer, but He is not a liar. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? O ngayon, nasa sa inyo na yan. Kung ang dating sa inyo sa Biblia ay tricks, panlilin lang, ulitin ko, nasa inyo na, kung ang paniwala nyo sa Biblia ay panlilin lang, nasa inyo na yan. Basta ako mga kapatid, proven ko na ang salita ng Diyos sa aking buhay. Ito'y walang kasinungalingan sapagkat ito'y katotohanan. Masarap sundin ang salita ng Diyos. Ha? Nakikinig? Yung mga nagsasabi na, alam mo, pag Bible ka kasi, magiging siraulo ka eh. Alam nyo yung mga yan, bago mag-Bible, sira na talaga ulo niyan. Yan ang totoo niyan. Ha? Sira na talaga ang utak niyan. Pero marami, mga kapatid, napakarami, halos lahat, na hindi nakinig sa salita ng Diyos sapagkat sabi nila, tricks lang daw ito, fables lang daw ito, panlilil lang. Katulad ng mga ilan sa inyo dito na, hindi naman totoo yan. Sige, magpatuloy ka dyan. Pero isang araw, saan ka magtatapos? Dagat-dagatang apoy. Magkikita kayo ni Judas Iscariot doon. Oo, tinitiyak ko sa inyo. Magkikita ka, pati sa gulayat, makikita mo doon sa impyerno. Kaso walang makikita sa impyerno, madilim eh. Alam nyo ba sa impyerno walang liwanag? Ni katiting liwanag wala doon. Ang maririnig mo lang sa impyerno yung ingay at iyak, sigaw ng mga tao. Gusto mo doon? Sige, huwag kang maniwala dito. Pero pag maniwala tayo mga kapatid, we will enjoy God in our lives eternally. Amen? We will enjoy, sasabihin ko sa inyo, napakasarap. Kaya dito pa lamang, sumunod na tayo sapagkat napakasarap i-enjoy ang buhay natin with God. Amen? Yan. So ngayon, mga kapatid, bakit kinakailangan ibigay? Ano yung dalawang puntos natin? So that evil shall not come upon us. Amen? Number 2, bakit ibinibigay natin yung first fruits natin? To cause the blessings to rest in thine house. Amen? Amen. Oh, anong gusto natin na nananatili sa tahanan natin? Pinakamaganda, hindi problema, kundi blessing. Amen. Ayan, pambira problema, sawang-sawa na tayo di ba? Kaya pinakamaganda, ang naghihintay naman dapat lagi sa atin ay blessing. Amen? Yun naman, kayo naman, hindi na kayo napagod sa problema eh. So, anong gagawin natin? Trust and obey God. Amen? Okay, so may natutunan ba tayo? Malagay nyo. Okay, tumayo tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa amin narinig. Pagpalain niyo po ito